Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Anumang whatever nationalities we are or countries we came from, we just want to say or greet each one good morning. We are here just to share the love of God. Once more, I'd like to pray before we continue sharing the Word of God this morning. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Minsan pa kami nagpapasalamat sa iyong presensya, Panginoong Jesus. At we just entrust everything unto thy hands continually. Na mangusap ka po, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat isa na makikinig po sa umagang ito, Panginoon. Let your name just be glorified and let your name be exalted in the life of each one sa umagang ito, Panginoon Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. This morning, o sa umagang ito, meron lang po akong tanong sa bawat isa. Meron po ba tayong kaibigan? Meron po ba tayong kaibigan na tunay po na maaasahan? Meron po ba tayong kaibigan na hindi po tayo itatakwil sa panahon na tayo nangangailangan ng tulong man? Meron ba tayong kaibigan na hindi po tayo tatalikuran? Sa umagang ito, gusto ko pong ibahagi ng salita ng Panginoong Hesus, subalit ang pamagat po na gusto kong i-share o ibahagi sa umagang ito ay ang tunay na kaibigan. Or, in English, real friend. Ano po? Maari pong meron po tayong kaibigan, marami po tayong masabing kaibigan o tunay na kaibigan, subalit, ang gusto kong i-share sa umagang ito ay wala pong makakapantay sa kanya. Wala pong makakapantay sa kanyang pagmamahal. Wala pong makakapantay bilang isang kaibigan. Wala pong makakapantay sa kanyang nagawa at magagawa sa buhay ng bawat isa na gustong makipagkaibigan sa sinasabi ko pong maging tunay na kaibigan ng bawat isa na may gusto. Sa umagang ito, gusto ko pong i-share ang Word of God sa John chapter 15, verse 13 to 15. Sabi po dito, I would like to read it first before we continue. Sabi po dito sa chapter 15 sa John, verse 13 to 15, sabi po dito, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Hallelujah! Napakaganda po ng salita ng Panginoong Hesus. Tunay nga na siya po ang matawag na tunay na kaibigan. Bakit ko po sinabi na He is the real friend at maging tunay na kaibigan ng bawat isa po sa atin? Sa bawat
isa po na gustong makinig at sa bawat isa po na ng aasam-asam ng masasabing tunay na kaibigan, pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Bakit ko po sinabi na maging tunay na kaibigan? Because sabi po sa John 15 verse 13 na makita po natin doon na makita yung sacrificial po niya. Ang Panginoong Jesus, makita po natin, ikaw man ay nananampalataya na, ikaw man ay hindi pa nananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung nakita mo na po ito, na ang Panginoong Jesus ay He gives sacrificially. Ang buhay niya po, He gives sacrificially. Bakit po ang makita po dito na ang isang tunay na kaibigan ay makita po ang sacrificial niya towards his friend. Una po, na makita po natin sa verse 13 na ito, He demonstrates His love. Paano po? Paano po na na-demonstrate po niya ang pagmamahal niya? O bilang maging isang kaibigan, o pagiging isang kaibigan. How did God demonstrate? Hindi lang po way na pagsusuyo. Hindi lamang po namamanhikan. Gaya po ng isang lalaki na he is going to court the girl or the lady. The way God demonstrates is not just courting. The way God demonstrates is not just courting a lady or a man or appearance. It's more than just that. Kaya po dito po natin makikita ng isang bilang tunay na kaibigan o real friend. Makita po yan. That He made a way to demonstrate kung paano po mawin niya ang isang tao. Kung paano po niya maipakita na gusto niya po na maging isang tunay na kaibigan sa bawat isa sa atin. How He demonstrates is He made a way na kahit ang mga tao ay makasalanan, He made a way for Him to reach us. He made a way na kahit wala po siyang kasalanan, inahon po niya ang kasalanan ng bawat isa. Upang sa ganon, He will demonstrate His love for each one na gusto po na maging tunay niyang kaibigan. Dito po natin makikita yung sacrificial na willing to make a way upang sa ganon, maiahon sa kasalanan ang isang tao. Na ang isang tao ay God make a way upang ang isang tao ay ma-freed po siya. He will be freed sa mga kasalanan. He will be freed from the bondage of sin. Sa mga nanggagapos po sa Kanya. Ang isa pong tunay na kaibigan, he is willing to die for his friend. Ang isang tunay po na kaibigan, he is willing to die for his friend. Ngayon nga lang, salita nga lang, sabihin mong kaibigan mo ang isang tao, subalit kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, nawala na ang nasabing kaibigan mo. Kung meron kang pangangailangan, kahit sabihin mo na siya ay tunay mong kaibigan, subalit sa panahon na ikaw ay nangangailangan, wala na siya. Sa panahon na kailangan mo ang tulong, not just for helping or you just want somebody
to share with you or to encourage you. But sometimes, when you need a friend, yung tunay mong kaibigan, siya pa ang malayo na sa iyo. When it comes to life in death, when you say you have a real friend or you have meron kang tunay na kaibigan, when it comes na nagigipit ka, nasaan na siya? Nasaan na sila? Subalit ang ini-introduce ko po sa inyo sa umagang ito, siya po ang tunay na maaasahan. Siya po ang tunay man na masabing kaibigan. Kasi kung tumawag ka sa kanya, nandyan po siya. Hindi lang sa gaya na ng tao na tatawag through phone. Subalit kung ikaw ay gusto mo siyang maging kaibigan, tumawag ka lang, even a small voice, as long as wholeheartedly natatawag ka sa kanya, nandiyan po siya. Kung gusto mo na magkaroon o you are in need of peace, kung tatawag ka sa kanya at gusto mo siyang maging tunay na kaibigan, andyan po siya. Nandyan po siya. Hindi po mahirap ma-approach. Ang ini-introduce ko po na maging tunay na kaibigan kung gusto po natin. Kung gusto po natin ang karamay, hindi mo man masyadong siyang kilala, subalit sa umagang ito, kung gusto mo siyang maging tunay na kaibigan, if you want someone to encourage you, he is there. If you want someone to talk with, he is there. Hindi mo man siya makita, subalit when you call and you needed a true friend or real friend, tunay na kaibigan, as you speak for even a small voice to him, he is listening to you. Ganyan po siya. That's why he demonstrate, nag-sacrifice po. He made a way upang sa ganon ang bawat isa na nangailangan ng tunay na kaibigan na hindi po maiproduce o hindi mo mahanap o hindi mo maikumpara sa iba sa kanya. Sa umagang ito, he is there looking at you. He is there hearing. He is there willing na maging tunay mo pong kaibigan. That's why he gives sacrificially. Not only things that he gives, but even his life. When it comes to life in death, wala po akong napakinggan who gave his life for his friend. But this, I'm introducing to you this morning. He even gave his life for you and me. And to those who wants to be his real friend this very day. Wala pong kapantay, wala pong maikukumpara sa kanya. That he is willing to lay down his life for you and me. That he is willing to court you. He is willing to make a way to be near you. He is willing to be there when you need a friend. He is willing to be there to help you when you need help. He is willing to be there kung kailangan mo ang tunay na kausap. He is willing to be there if you want a real friend. That he is the one who give everything for you and me into each one who desire to be his real friend. Ano po? Kaya ito po, how, as I said, he demonstrate his love. He is willing to die for you and me. He demonstrate that way na gustong makipag-tunay na kaibigan sa iyo at sa akin. Ang isa pa na makita po natin dito sa verse 15 po, sabi po dito,
itong tunay na gustong makipagkaibigan sa iyo, he is willing to share all what he has. What he learned from his father. In that how he is, gusto niya pong i-share ang meron siya sa bawat isa. Kung ano po ang napakinggan niya at na-receive po niya sa kanyang ama, gusto din niya na ibahagi sa bawat isa na gustong makipagtunay na kaibigan sa kanya. Who wants to be his real friend? Diba sabi ko kanina nung nabasa ko na not just a ordinary friend, not just a friend and not just to become a servant, but to be a real friend. Ang tunay na kaibigan, hindi mo gawin siyang servant mo. Ang tunay na kaibigan, nagtutulungan po. Ang tunay na kaibigan, nagsishiran. Ang tunay na kaibigan, kung ano ang meron siya, sinishare po sa'yo. Ganyan po. Ang Diyos na buhay, na gustong makipagkaibigan sa bawat isa sa umagang ito. He said it here in verse 15, sharing all he learned from his father. Not just a friend, not to be called servant, but he called real friend. Ganito po siya. Ganito po ang Diyos na sinishare ko po na gustong makipagtunay na kaibigan. Who wants to be your real friend? Or who wants to be your real na kapartner mo? Kahit mamatay ka. Gusto niya po na nandoon siya. He shared everything. Na kung you need that you are in the position or in the situation that you are, nababurdenan po tayo. He is willing to share. Amen. Ito po ang tunay na Diyos na gusto kong ibahagi sa bawat isa. At sabi po sa Proverbs 18:24, makita po din natin dito na friend who remains closer than a family member. Wow! Kung family mo, maaring physically, spiritually, subalit itong gustong makipagkaibigan, tunay na kaibigan sa bawat isa. Hindi ka lang itatawagin na isang pamilya, kundi deeper pa dyan. Ang isang pamilya, physically, pwede kang itakwil. They will disown you. Family in this world, your physical family in this world, can disown us. But He is the one who wants to be more than a family. He can do something more than a family. Ang pamilya sa mundong ito, yung mga iba pwede nilang itakwil ang kanyang mga anak. Pwede nilang i-disown ang kanilang mga anak. Pwede nilang i-disown ang kanilang mga parents. Subalit ang Diyos na ito, na gustong makipagkaibigan sa bawat isa, gusto niya po more than a family. Bakit more than a family? Kasi kung ano ang nasa kanya, kung ano ang meron siya, kung ano ang nagawa niya, He will do more than that for you and me who wants to be His real friend. Kaya sabi ko pong wala pong makakapantay sa gustong makipagkaibigan na ito sa iyo at sa akin. Kung gusto man nating tanggapin, wala po siyang kapantay. Kahit sino man sa mundong ito. Siya lang po. At siya, kaya sabi ko nga, siya ang tunay na gustong
tunay na kaibigan sa iyo at sa akin. So this morning, wala pong iba na gustong makipagkaibigan sa bawat isa sa atin na saan ka man sa umagang ito. God is the one who make a way. He give everything. He is willing to die. He is willing sacrificially to demonstrate more than namanhikan sa atin, more than He is He even die for you in me because of His love for you in me. And this morning, wherever we are, at kung ikaw ay nakinig, at kung ikaw ay nakikinig pa, ito lang ang masasabi ko. Wala pong iba na gustong makipagkaibigan sa iyo, kundi ang Panginoong Hesus. Ang kaibigan man natin sa mundong ito, pwede tayong itakwin. Pwede tayong i-disown ang mga family. But the real friend that I want and I'm introducing to you, and as I told you, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. He wants to be your real friend. Kaya nasaan man tayo, nakatayo man tayo sa umagang ito, I would like to welcome each one na yung mga gustong makipagtunay na kaibigan sa Panginoong Hesus. Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus ang tumatawag at gustong makipagkaibigan sa bawat isa. Ano po ang gagawin natin? First of all, ay follow po His command. Sa umagang ito, kung tayo po ay nakinig sa kanyang mga banal na salita, this is a simple thing to do. Yung gawin po natin na tayo'y tanggapin siya sa ating buhay bilang isa niyang kaibigan. Paano po? As I said this morning, saan man kayo, yung mga iba nandito na po, saan ka pa na nakatayo ka man dyan, nakaupo man, or saan man sa umagang ito, this is your time. So, we will come you to just come in front, and we will lead you into prayer. We will lead you to accept Him in your life bilang isa pong tunay ng kaibigan. Sabi po sa Romans 12:10, that how to become His real friend, do what God's command so that we can become His real friend, not just a simple or ordinary friend, kundi sabi ko kanina, maging tunay po na kaibigan niya. Not more than just a family, not more than just a friend na tunay na matawag natin sa mundo ito, sa ibabaw ng lupa. Subalit, He is more than that, na pwede tayong matulungan sa lahat, sa ating buhay, sa ating pangangailangan, sa ating life na pwede tayong i-save. Amen? Kaya, this is your last chance. Sa mga wala pa po sa harapan na ito, I welcome each one, we welcome you to just come in front and we will pray for you. Para sa ganun, maging tunay na kaibigan mo din ang Panginoon na tinawag namin din pong tunay namin kaibigan na wala pong kapalitan. Wala na po ba? Nasaan ka pa? Huwag mong sayangin itong panahon na ito. Wala pong ibang na sinasabi namin tunay na kaibigan natin ang Panginoon namin. Yung kaibigan mo sa ibabaw ng lupang ito, hindi man niya mabigay lahat. Hindi ka niya matulungan sa lahat ng iyong pangangailangan. Subalit when it comes to life and death, God is there, willing to become your real friend. Willing to become na tumulong sa ating mga kailangan, hindi lang sa maaring financially, mentally, socially, kundi spiritually. God
your right hand. Kung gusto mo po siyang tanggapin sa iyong buhay, just follow this simple prayer, short prayer, as you speak it out from your mouth and from your heart. Kung gusto mo po maging tunay na kaibigan ng Panginoon Jesus. Amen po. Just follow this simple prayer. Panginoon Jesus, salamat po sa umaga ito. Salamat po na napakinggan ko na ikaw ang tunay na kaibigan ko. Who gives stand for each one na gustong maging kaibigan niya. Salamat po sa umagang ito. Andito po ako, tumatawag sa iyo. Gustong makipagtunay na kaibigan. Patawarin mo po ako sa lahat po ng aking mga kasalanan. At ngayon po, ikaw ang siyang mamumuno sa akin mula ngayon. Write my name in the book of life. Be my master and be my savior. Be my true friend in my redeemer. Lead me from today onwards and be my life savior from now on. Thank you, Lord, for loving me. In Jesus' name. Praise the Lord. Let me pray for you. Heavenly Father, thank you, Lord, sa mga buhay ng mga kapatiran na ito sa umaga. Alam mo po ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo po ang kanilang mga problema. Subalit ito po napakinggan po nila na ikaw lamang po ang siyang tunay na kaibigan na makagawa at makapagbigay ng kailangan po namin. Lord, I pray this morning, O God, help them and bless them, O God. Lord, I pray, O Lord God, that you be the one, O God, to solve their problems from now on. Lord, be the one, O God, to anoint them and bless them from now on, O God. Let them know, O Lord God, that it will be seen your power from them from now on, O Lord Jesus. Na ikaw ang tunay nilang kaibigan na makapag-save, na makapagtulong sa kanilang pangangailangan. Not only, O God, eternal life or between life and death, but you can help them every way, Father God. Even their family ba kung ano man po ang kanilang pangangailangan, problema, O God. I pray, O Lord God, that be the one, O God. Lord, na mag-solve po sa kanilang mga problema from now on, Lord Jesus. Even right now, Lord God. Lord, move even right now in the name of Jesus. If they need healing spiritually, I speak healing, Father, in the name of Jesus. If it physically, if they need spiritual physical healing, oh Lord God. Even right now, I pray, Father God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your healing touch, oh Lord God, be upon them, oh Lord God. Not only them, Father, but even, oh Lord God, their family back home, oh Lord God. I